Nahuling high-grade marijuana sa West Philippine Sea at ang kabuuang halaga ng illegal drugs na nasabat ng PIDEA mula October 10 to 17. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph Calulut, ang spokesperson ng Philippine Drug Enforcement Agency. Magandang tanghali po, Attorney. Magandang tanghali, Asek. Magandang tanghali din, Sir Dale. Magandang tanghali din po sa mga nanonood sa ating palatuntunan. Opo, dito po muna tayo sa mga high-grade marijuana na natagpuan sa West Philippine Sea. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa publiko kung paano nadiskubre ang mga floating packages ng high-grade marijuana sa Sabina Shoal at paano ito itinurn over papunta sa PIDEA? Nung nakaraan po, Asek, particularly that's October 8, October 16, and October 20, may mga nakita po yung ating mga mangingisda na lumulutang ho na hinihinala ang illegal na droga at that time. So, ang ginawa po nila, binigay po nila yan sa Western Naval Command and ito po i-turn over sa atin. Nung na-turn over po sa atin po yan, nakita po ng nilalaman po nung mga lumulutang ho na pakete na ho yan ay marijuana kush. And these were properly turned over to us and nung didala po sa ating laboratorio, sa laboratorio po ng Philippine National Police, nagpositibo po yan for marijuana kush. Sir, sa inisyal na investigasyon ng PIDEA, may indikasyon po ba kung saan nagmula ang mga illegal na droga ito bago mapadpad sa karagatang sakop ng Pilipinas? Sa ngayon po, Sir Dale, patuloy yung ginagawa nating backtracking investigation para malaman kung saan po ito nanggaling because this is very rare na magkakaroon po tayo ng mga kush and cocaine doon sa parteng Palawan. Hindi ko kasi market ng Palawan and the Philippines ang cocaine. So, patuloy yung ginagawa nating coordination with our foreign counterparts po. Attorney, may posibilidad po ba na ang mga drogang ito ay bahagi ng mas malaking drug smuggling network o syndicate na gumagamit ng karagatan bilang ruta papasok ng bansa? Tsaka, curious lang po kami, no? Anong itsura niya? As in, nakalagay sa basyo, may plastic, lumulutang? Asek Albert, yung nakita po na lumulutang ho dyan sa may parteng Palawan, vacuum sealed po siya. Ibig ko sabihin, talagang sinelyuhan ho ito para hindi ho masira sa elemento ho ng karagatan. Talagang pinaghandaan? Pinaghandaan po yan and preserve po talaga yung ating mga nakuha na illegal na droga dyan po. So sa katanungan ho, kung posibilidad ba na ito ay may involvement ng malaking drug smuggling network, titignan po natin yan because of this ongoing mga maritime drug smuggling na nangyayari po sa ating karagatan. Yan po ay isa sa mga anggulong titignan po natin ngayon. Attorney, paano po pinangangalagaan ng PIDEA at ng mga katuwang na ahensya yung ebidensya, lalo na kung ito ay na-recover sa open waters? Sir Dale, patuloy po natin ginagampanan and we strictly adhere dun sa chain of custody rule. So ibig sabihin, once na na-turn over po sa atin yan, andyan na ho yung ating mga witnesses. So meron ho tayong representative ng yung elected official po during the turnover. Meron din dumating ho na taga-media and representative coming from the Department of Justice. Ito ho yung to ensure the integrity of the item that was turned over to us. So ito, ginagawa ho natin yan, ginagampanan po natin yan until madalaw yan sa laboratorio for its analysis. Kaugnay po ng insidenteng ito, nagkaroon na po ba ng koordinasyon o ugnayan ang PIDEA sa mga ahensya ng national security? Nabanggit niyo yung iba pero ito po, tulad ng AFP, Department of Foreign Affairs, lalo na nangyari ito malapit sa mga sensitibong bahagi ng West Philippine Sea. Alam na rin po ng AFP yan, Asek Albert, since yung initial na turnover po na ginawa ng mga mangingisda sa ating Western Naval Command. So sila po yung nakipag-coordinate sa atin at ibinigay ho sa atin yung mga na-recover po na illegal na droga. So patuloy naman ho yung ating coordination with them dahil nga naman yung nabanggit po ninyo nasa western part po ito ng ating bansa. Attorney, sa ibang usapin naman po, no, base sa datos ng PIDEA, halos 928 million pesos na yung halaga ng illegal na droga ang nasabat mula October 1 hanggang 17. Maaari niyo po bang ibahagi ang kabuuang resulta ng mga operasyong ito? Sir Dale, yung nabanggit ko ninyo 928 million pesos na halaga ng illegal na droga na nakumpiska, this happened last week. And during that time, 89
anti-illegal drug operations po ang ginawa, hindi lang po ng PIDEA, but with other law enforcement agencies. At dahil po dyan, meron tayong na-aresto na 142 na individual. Ang nakonfiskari natin dyan na bulk is yung tinatawag natin shabu. Nasa 109 kilograms po yun. Opo, Attorney, alin po sa mga rehiyon ang may pinakamalaking kontribusyon sa nasabing operasyon? Sabi nyo, 89 na parang operation. So, aling rehiyon po kaya ang pinakamalaking pinagganapan? At ano po ang mga taktikang ginamit upang maging matagumpay ang mga buy-bust at interdiction operations? Sec. Albert, yung pinakamalaking operation ho dito is yung ginawa ho ng National Capital Region natin, na kung saan meron ho silang nakumpiskang 25 kilograms, halos 25 kilograms of shabu doon ho sa Candelaria, Quezon. Okay. Meron na aresto po ng 3 individual doon. So kasama ho nila yung mga operatiba coming from PIDEA Regional Office 4A. Meron din ho yung malaki, yung 84 kilograms more or less na seize or na confiscate natin sa may Parañaque. So ang halaga po nung nakuha ko dyan, that's around 124 million pesos. Attorney, ano po yung masasabi ninyo sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nahuhuling high-value targets? Ibig sabihin po ba nito ay lumalalim na intelligence network ng PIDEA laban sa mga sindikato? Sir Dale, dito makikita na maganda yung coordination natin with our counterparts. And dito rin ho makikita na maganda rin ho ang binibigay na support ng community. Kasi ang intelligence network naman ho natin, hindi lang yan limited sa law enforcement agencies. Kasama rin ho dyan yung pagre-report din ng mga nasa barangay, na nasa community. Sila ho yung katulong din ho natin, sila rin nagsasabi sa atin kung sino-sino yung mga drug dealers doon sa barangay. Sa inyo pong pananaw, Attorney, ano po ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy pa rin nakakapasok sa bansa ang ganitong kalalaking shipment? Sabi niyo kanina, 25 kilos, parang isang sako ng bigas yun, ng shabu. Yung ganong kalalaking mga shipment, part of a bigger shipment, sa kabila ng pinaigting na border security. Sec. Albert, kasi kung titignan natin yung ating mapa, our coastline is very vast. So napakahirap talagang bantayan ho yan. Kaya yan ho yung ginagawa natin, ang coordination natin with the Philippine Coast Guard, with the Philippine Navy, yung maritime group din ho ng PNP. Medyo malaki-laki ho ang binabantayan ho natin. Kaya kailangan din ho natin ng tulong ho ng ating mga fisher folks. Attorney, paano po nakikipag-ugnayan ang PIDEA sa iba't ibang ahensya gaya ng Bureau of Customs, Philippine Coast Guard, para mapigilan yung drug smuggling sa mga port areas at karagatan? Sir Dale, meron ho tayong naitayo or na-establish na mga seaport interdiction units. Ang seaport interdiction units ho, ng PIDEA, nakikipag-coordinate po yan dyan ho sa mga pantalan ho natin, kasama rin ho yung mga nasa Philippine Coast Guard din ho. Ito, binabantayan ho natin yung mga possible smuggling na ginagawa ho ng mga drug dealers doon ho sa ating mga ports. So, yung ating mga partnership also with the Philippine Ports Authority, pinapaigting ho natin yan para ho yung mga gusto hong gumamit ng pagpuslit through our RORO, lalo ho natin mabantayan. So nabanggit nyo na nga po yung isa sa mga bagong inisyatiba, yung sa ating seaport interdiction units. Pero may isa po akong gustong i-probe ng konti, Attorney. Sabi nyo yung mga fisher folk natin, meron silang malaking role. No? So Yes. ano ito? Yung mga mangingisda? Yung mga mangingisda po at saka yung mga nakatira sa fishing communities po. Ano pong ginagawa nila? Sila yung nagsusumbong? Sila yung nanghuhuli? Or paano po yun? Kasama ho sila sa mga nagre-recover, yung mga bibigay sa atin, yung mga na-recover ho nila, mga lumulutang ho na illegal na droga. So, just to expound po, kasi baka matanong nyo mamaya kung ano yung mga inisyatibang ginagawa natin, we are coordinating with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil sila po ang may direct contact dyan sa mga fishing communities. Anong ginagawa natin dyan? Binibigyan natin ng lectures yung mga nasa fishing communities kung ano ang illegal na droga, ano ang magiging penalties in case na itong mga droga na-recover ho nila hindi i-turn over sa mga proper authorities. Binibigyan din ho natin sila ng tamang edukasyon kung paano ho nila i-report yung mga nakukuha ho nilang illegal na droga.
Attorney, paano naman po tinutugunan ng PIDEA yung posibilidad ng transnational drug operations na posibleng may kaugnayan naman sa mga foreign syndicates? Sir Dale, meron tayong close coordination with Interpol. And at the same time, yung ating mga foreign counterparts, patuloy yung pagbabato nating informasyon sa kanila. At sila naman nagbibigay din sila ng information sa atin with regard to possible drug personalities na maaaring maglaro dito sa ating bansa. May mga bagong teknolohiya ba tayo, attorney, or yung mga surveillance system na ipinatutupad upang mapalakas pa ang detection ng mga drug shipments sa karagatan at mga airport? Ano po yung mga bagong technology natin dyan? Yung sa mga bagong technology, hindi natin pwedeng isiwalat, particularly kasi these are operational matters. Pero meron tayong mga tinatap na mga bagong technology together with the proper authorities po. Okay. Sige po. Attorney, siguro mensahe nyo na lang sa publiko tungkol sa mga tagumpay na ito at sa patuloy na laban ng pamahalaan kontra sa illegal na droga. Ang hinihingi na lang po ng PIDEA is patuloy po sana yung pagbigay ng information ng ating mga kababayan. Meron po tayong hotline. Ito po yung isumbong mo sa PIDEA. That's 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Ulitin ko po, our hotline is 0995-354-7020 and 0931-027-8212. Kung meron po silang alam na illegal drug activity sa kanilang barangay, i-report po na sa PIDEA, actionan po natin yan. And on October 30, we are also going to launch our QR code na kung saan may mga feedback mechanism na maaaring ibigay po ng ating mga kababayan. So, abangan nila yung pag-launch natin ng QR code po ng PIDEA. So ulitin ko lang po yun, para sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, ang isumbong mo sa PIDEA hotlines ay 0995-354-7020 at 0931-027-8212. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph Calulut, ang spokesperson ng Philippine Drug Enforcement Agency.